God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Tayo po ay nakapagpasimula ng isang bagong miniseries noong nakaraang isang linggo at ito po ay tinawag nating The Power of Imagination. Sa miniseries pong ito, pag-uusapan natin ang power of imagination o ang kapangyarihan ng pag-iisip ng ating pong kaisipan. Ang ating pong kaisipan ay may kapangyarihan at depende po kung saan po natin ito dinadala. So sa episode pong ito, ang title po ng ating episode for today is Where Are Your Thoughts Going? O saan pumupunta ang atin pong mga pinag-iisipan o ang atin pong pag-iisip? Kasi po sinabi natin na ang direksyon ng ating buhay ay naapektuhan ng husto ng paraan ng atin pong pag-iisip. Ito po yung pag-uusapan natin sa episode na ito, na ang direksyon ng ating pag-iisip ay may malaking kinalaman sa direksyon na tutunguhin po ng ating mga buhay. Sabi natin, faith-filled imaginations na grounded po sa salita ng Diyos becomes a channel through which God's promises are embraced and acted upon. Ang ating pong mga kaisipan sa pananampalataya ay nag-uugat mula sa salita ng Diyos ay nagiging daluyan kung saan ang mga pangako ng Diyos ay atin pong nakikilusan at atin pong nayayapos, na-embrace po natin. So, I hope kayo po ay ready na para sa pakikinig. Ipagpapatuloy po natin ang ating miniseries ngayon, The Power of Imagination. Pag-uusapan po natin ngayon ng ilang mga prinsipyo ng katotohanan na may kinalaman po sa ating pag-iisip, sa ating pong thoughts. Ang una pong gusto kong ilahad sa inyo ay ang peace follows a mind focus on God. Malimit niyo po nang naririnig na ito na ang kapayapaan ay sumusunod sa isang kaisipang nakatuon sa Diyos. Ang ibig sabihin, kapag ang ating kaisipan, more than sa problema, ang pinagtutuunan natin ay salita ng Diyos o ang Diyos mismo, ay mas nakakaranas po tayo ng kapayapaan. Ito pong isinasaad ng aklat ng Isaiah. Sinulat po ni Propeta Isaiah, chapter 26, verse 3. Ang sabi niya dito, yung iingatan siya sa ganap na kapayapaan, perfect peace, na ang pag-iisip ay nananatili sa iyo sapagkat siya'y nagtitiwala sa iyo. Kapag ang ating pong focus at ang ating pag-iisip ay nananatili sa Panginoon, it means that our confidence ay sa Kanya. Kung anong magagawa niya sa ating buhay at kung paano niya tayo matutulungan sa mga present situation natin. Ang sabi po nito sa English ay, Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed in thee. Alam niyo po, dito po sa verse na ito sa English, ang word na mind dito po ay may katumbas na sa Hebrew word na salitang yetzer. And it can be referred to imagination, yung pong pinag-uusapan natin. Or yung tinatawag nating frame of thought. Ano yung balangkas ng ating kaisipan? Saan to pumupunta? Anong pinag-iisipan natin? Yung tinatawag nating balangkas ng ating mga kaisipan. And this inner thought of your life affects our emotional life. Kung ano yung pinag-iisipan natin, yun po yung nararanasan ng ating emosyon. At ayon po dito sa verse na binasa natin, Isaiah chapter 26 verse 3, ang kapayapaan po ay connected sa pagtitiwala sa Diyos. Ang emosyon ay palagi ang sumusunod sa kung ano ang palagian nating pinag-iisipan. Pangatlo, ang circumstances ay hindi automatically nagdidetermine ng ating emotional state. Hindi po ang mga pangyayari ang palagi ang nagdidikta kung ano ang ating mararamdaman. Kung ang palagian, kundi kung ano yung palagian nating pinag-iisipan. Saan nakatuon ang ating pag-iisip? Ano ang palagian nating pinagtutuunan ng pansin at pag-iisip? Let me ask you this question. Nakapag-observe na po ba kayo ng dalawang taong naka-experience ng parehas na pangyayari sa buhay, but
they respond very differently because their thoughts are different. Magkaiba ang kanilang kaisipan, pareho nangyari, pero magkaiba ang kanilang naging respond dito. Alam niyo po, ako bilang pastor ay marami po akong tinatanggap na bisita dito po sa Australia, and usually, kalimitan po kapag ka po ako may bisita at bago pa lamang siya dito sa Melbourne, ay hindi maaaring dadalhin ko po siya sa isang scenic na lugar, itong Phillip Island. Pinagmamalaki po ito because this Phillip Island, especially ito pong tinatawag naming novice na ito, ay it boasts a dramatic coastal views. Mga 500 meters po na accessible boardwalk ang lalakaran mo ito at makikita mo ang kagandahan nito. At kalimitan po sa mga pinapasyal ko ay napapawaw po sila. Sabi nila, "Pastor, ang ganda." Pero alam niyo po, minsan po meron po akong ng bisita dito ay iba po naging reaction niya. Umiyak po siya. Pero ang sabi niya, ang ganda. Ang ganda, parehong maganda, pero yung isa po ay napasigaw sa wow, yun naman pong isa ay napaluha. Kasi nga po, magkakaiba ang ating pong response sa mga sitwasyon. Si Apostol Pablo po ay nagbilin sa mga taga-Pilipos, maging sa mga taga-Kolose at maging sa sulat niya sa Roma, sa mga Kristiyano sa Roma, patungkol sa kaanong bagay nila dapat ituon ang kanilang mga pag-iisip. Ang sabi niya po sa Pilipos Kapitulo 4, talatang 8, ang sabi niya ay ganito, "Sa kahuli-hulihan mga kapatid, anumang bagay ang totoo, anumang bagay ang kagalang-galan, anumang bagay ang matuwid, anumang bagay ang malinis, anumang bagay ang kaibig-ibig, anumang bagay ang kapuri-puri, kung mayroong anumang kagalingan at kung mayroong anumang nararapat papurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito." So dito po pinatutuon ni Apostol Pablo ang ating kaisipan, ang mga bagay na binanggit niya. Ganon din po ang pagkasabi sa Colosas Kapitulo 3, talatang 2. Ganito po ang sabi, "Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas at hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa." Apostle Paul is minding us na bigyan natin ng importance, pag-isipan natin ang mga bagay na nasa kalangitan. Ang ibig sabihin po nito ay yung mga makadiyos na bagay, more than the things na nararanasan dito natin sa lupa. Sinabi niya po ang dahilan kung bakit ganito ang dapat natin gawin. Ang sabi niya po sa Roma, Kapitulo 8, talatang 6 ay ganito, "Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, subalit ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan." Nais ko pong ulitin ito. Sabi niya dito, ito ang dahilan kung bakit niya pinatutuon ang ating isip sa mga makalangit na bagay at mga bagay na kasiyasya, matuwid, malinis. Ito po ang dahilan. Sabi niya, sapagkat ang mga kaisipang laman ay kamatayan. Kung ang focus natin ay mga bagay na panglaman lamang, yung nasa lupa lamang, then ito po ay kamatayan ng equivalent. Subalit ang kaisipan ng Espiritu, mga bagay na patungkol sa Diyos, sa salita ng Diyos, ito po ay buhay at kapayapaan. Alam niyo po, pwede po tayong magtanong sa mga sarili natin, what dominantly occupies my thoughts every day? Ano ba ang primarily tinutunguhan ng aking pag-iisip araw-araw? Kailangan po natin ito masagot at kailangan nating ma-redirect kung mali po yung pinagtutuunan natin. Pangalawang prinsipyo po ng katotohanan na pwede nating pagsalusaluhan ngayon ay ito. Imagination can be used for good or evil. Dalawa po ang po pwedeng puntahan. Pwede tayong mag-isip ng masama, pwede tayong mag-isip ng mabuti. Ang sabi po ng Genesis Kapitulo 6, talatang 5 ay ganito, "Nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa at ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kaniyang puso ay palagi na lamang masama." Ang verse na po ito ay nagtuturo that imagination itself is morally neutral and will gravitate more on what the mind is focusing. Neutral po itong imagination. Pag ito ay tinuon mo sa masama, then ito po yung pupuntahan ng emotional state mo at maging mga kilos mo. Ultimately, dito rin pupunta. Subalit kapag pinokus mo ito sa mabubuti, mga bagay na makadiyos,
Dito po pupunta maging ang emotional state mo, pupuno ng kapayapaan at maging ang mga action mo ay susunod din dito. It becomes destructive when controlled by fear, lust, unbelief, or bitterness. Pwede namang maging powerful for God's purposes kapag narinod natin ang ating isip sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Nais ko pong magbigay ng mga ehemplo. Kung natatandaan nyo po, in Numbers chapter 13, ito po ay sikat na chapter sa Biblia, ay may istorya po dito na sinulat si Moses patungkol sa 12 espiya na ipinadala po ni Moses sa lupang pangako. 10 espiya po ay nag-focus ng kanilang mind on the fortified walls and giants that live in the city. Kaya po sabi nila, naku, mahirap pasukin tong lugar na ito. It produced fear and magnified the giants on their minds, while the other two spies, ito po si Caleb at saka si Josue, ang nakita po nila ay ang kabutihan ng lupa, and nang bumalik sila, they encouraged the people and they said that everyone ay in-encourage po nila and sinabi nila that they were able to conquer it. Kaya nila. Of course, may giant. Of course, the wall are fortified. But, kaya natin ito. Yun po yung sabi ng 2 espiya. So, ito po yung pananaw na pwedeng iisang makita mo, pero pwedeng ang imagination mo ay may direct mo sa mabuti, pwede mong maidirect sa masama. Maging si Abraham po, nakita niya ang kanyang sarili na father of many nations, not focusing on his or his wife Sarah's old age, but focusing on the faithfulness of God sa ipinangako sa kanila. Si Joseph po, nagkaroon po siya ng mga pangitain, nagkaroon siya ng mga dream na ibinigay sa kanya ng Diyos patungkol sa kanyang future. Pero may na-experience po siyang masasamang bagay at hindi ka nice-nice na bagay. But depende sa pinagbigyan ng focus ng kanyang buhay. Pero alam natin na sa maganda niya pinokus ang kanyang buhay, kaya na-experience niya ang magagandang bagay na inilagay sa kanya ng Panginoon sa kanyang mga panaginip. Pangatlong katotohanan na pwede po nating pagbulay-bulayan dito is that your life moves towards your dominant thoughts. Sumusunod po ang buhay natin kung saan ang ating kaisipan ay palaging nagdudwell. Our actions generally follow what consistently fills our minds. Kapag po ang ating isip ay palagi ang nakatuon sa salita ng Diyos, consistently, hindi po yung paminsan-minsan lang, kundi ito na yung naging framework ng ating kaisipan. I'm telling you, dito po rin susunod generally ang ating mga actions. Sabi po ng Proverbs chapter 23 verse 7, sapagkat kung anong iniisip niya sa loob niya, ay gayon siya. Sa wikang English po ang sabi, as he thinks in his heart, so is he. Ganun po, kung anong iniisip mo sa puso mo, kung iniisip mo sa puso mo na ikaw ay matuwid sa harap ng Panginoon, then matuwid ka sa harapan ng Panginoon. Ito po yung tinatawag nating repeated thoughts, paulit-ulit. Ito po yung consistently na iniisip natin. Repeated thoughts become beliefs. Nagiging paniniwala natin. Beliefs shapes our choices. Nahuhubog nito ang ating mga desisyon sa buhay. Choices shape habits. Ang ating pong mga pag-uugali ay na-shape ng ating pong mga pagpili, and then habits shapes destiny. Ang ating pong mga patutunguhan. Ang paulit-ulit na kaisipan ay nagiging paniniwala. Ang paniniwala ay humuhubog sa mga pagpili at desisyon. Ang pagpili ay humuhubog sa pag-uugali at ang kaugalian ay humuhubog sa hahantungang kinabukasan. May pagka-rhyme po, no? Pero totoo po ito. Pang-apat na pwede po nating pag-isipan, faith conceives before it receives. Ipinaglilihim muna po ng pananampalataya bago natin ito makita at matanggap. Binubuo muna po sa pananampalataya bago po natin to makuha o matanggap. Kung kayo po ay isang bagong mag-asawa na nangangarap magkaroon ng anak sa pamilya, kailangan muna po itong maipaglihi at ipagdalang tao bago maipanganak.
And just as a child is conceived before birth, so ganun din po ang pangako ng Panginoon na in-embrace po natin internally before they are manifested externally. Ganun din po si Abraham at si Sarah. God promised a son, yet they had to believe, continue trusting, eventually act upon the promise of God. Mayroon po silang ginawa. Ang pananampalataya ay hindi po passive. Faith embrace God's promise. Sabi nga po ng Romans chapter 4 verse 21, at lubos na niwala na kayang gawin ng Diyos ang kaniyang ipinangako. Abraham was fully persuaded that he who had promised is faithful. Sabi po ng Hebrews chapter 11 verse 11, sa pananampalataya, maging si Sarah na isang baog ay tumanggap ng kakayanang magkaanak. Bagaman lipas na sa tamang gulang, palibhasa'y itinuring niyang tapat ang nangako. I'm telling you, tapat ang nangako sa inyo at gagawin niya sa inyo ang kanyang pangako. Si Sarah po, tinanggap niya ang strength para magdalang tao because she judged God faithful. Panglima po, ang salita ng Diyos ay isang binhi. Ang salita ng Diyos ay isang binhi. Sabi po ng unang Pedro, Kapitulo 1, talatang 23, ipinanganak na kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Ang verse po na ito nagde-describe na ang salita po ng Diyos ay incorruptible seed, ay binhi na di nabubulok. Ang nangyayari po, ang salita ng Diyos ay pumapasok sa ating puso, nagpuproduce po ito ng pananampalataya at bumabago sa ating puso. Kapag ang salita ng Diyos ay tinanggap natin, pumasok sa ating puso, nagbubunga po ito ng pananampalataya at nagdadala po ito ng kung anumang pagbabagong ninanais natin. Alam niyo po si Jesus minsan ay nagturo po ng prinsipyong ito maging sa Mark chapter 4. Kung natatandaan niyo po in the parable of the sower sowing seed, kailangang maitanim ang binhi sa lupa upang ito po ay magpasimulang sumibol at magbunga. Pang-anim, huli na po ito. Biblical imagination is not fantasy. Marami po sa akala ng iba na ang imagination ay pambata lamang na napapaisip ng mga bagay na magaganda kahit malayo ito sa katotohanan. But biblical imagination is not wishful thinking. Visualization disconnected from Scripture trying to create a reality merely by mental effort. Hindi po ganon. But biblical imagination is seeing yourself according to God's promises. Allowing Scripture to reshape your thinking and agreeing with God's perspective instead of fierce perspective. Napakahalaga po ng biblical imagination. At paano natin ito gagawin? Number 1, let us meditate on God's promises every day. Hayaan yung maging ganito lagi ang ating isip. Replace yung pong mga nakakatakot na kaisipan ng mga with biblical truth. Palitan niyo po ito. Pray while picturing yourself obeying God's word. Pang-apat, refuse to hear worst case scenario. Tanggalin niyo po ito. Paano kung ganito? What if ganito? No, tanggalin niyo po ito. But instead, thank God for His promises before seeing the result. Tandaan niyo po ito mga kaisipan na ito, that your thought life shapes your emotional life. Imagination can either strengthen faith or fuel fear. God's word plants faith in the heart like a seed. Faith often begins by seeing God's promise internally before experiencing it externally. I hope meron po kayong nadampot, meron kayong natutunan, at next time po, sama-sama nating re-reviewin ito at dadagdagan pa po natin ang mga prinsipyong ito. Ito po si Baljamin Tatlong Hari. Ito po ang Life and Grace dito po sa Power of Imagination. Life is best lived by grace. Shalom!